Lin Feng. Dahil sa'yo, umutang ako para sa kots at bag mo noong kolehiyo. Pati na rin sa diamond ring mo. Kaya sa kasal mo sa Makalawa, siguradong pupunta ako. I-send mo sa Kin ang address. Naging sunod-sunuran ako ni Kinlili sa loob ng 4 na taon. Para lang mabili ang luho niya, wala akong pakialam na ma-overdue at I max out ang mga loan app ko. Pero ngayong graduate na siya, bigla na lang siyang sumakay sa Genji ng isang anak mayaman. Nang malaman kong buntis siya, pinuntahan ko siya para kausapin. Pero ang ginawa nila ng kabit niya, pareho nila akong binugbog. At ngayong ikakasal na siya, minensahe pa niya ako para ipamukha sa kinto. Tama nga ang kasabihan, sa kahuhumaling mo sa isang tao, sa bandang huli, wala ka ring mapapala. Si Yao Feng, tama na ang inom. Hipag. Wala ba talaga akong kwenta? Si Yao Feng, huwag mong pansinin ang sinasabi nila. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamagaling. Si Yao Feng, nagugutom ka na ba? Ipagluluto na lang. Kita ng pansit. Sandali lang. Hipag. Lima ng taon siyang kasal sa pamilya Lin, hindi na babalik ang asawa niya. Sa bahay na to, kaming dalawa na lang ng aking bayaw. Ang magkasama sa hirap at ginhawa. Hipag, pasensya na. Hindi ko sinasadya kanina. Ayos lang, naiintindihan ko. Kung hindi tayo sa mga maling desisyon ni Kinlili, at sa tambak niyang utang, hindi sana ganito kahirap si Hipag. Naalagaan ng isang pabigat na tulad ko. Nasa pinakamababang punto na ng buhay ang host. Matagumpay na na-activate ang sistema ng pagsamba sa asawa. Humanap na ng mapapangasawa, host, para bumangon sa buhay. Isang sistema. Ito na ba ang swerte? Isang cheat code sa buhay. Pagsamba sa asawa. Cashback. Asawahin ng isang may bahay. Pero ang pera ko, naubos ko na lahat sa babaeng yon kay Kinlili. Saan pa ako kukuha ng pera para manligaw at magpakasal? Sistema. Niloloko mo ba ako? Ang sistemang ito ay para sa pagsamba sa asawa at cashback, kasama, pero hindi limitado sa, ang babaeng dapat mong pakasalan ay sarili mong asawa. Ano nang sabi mo? Kahit asawa ng iba, may cashback din. Si Yao Feng, ayos ka lang ba? Huwag mo naman akong patakasin sa takot. Isang may bahay. Hipag, pahiram muna ng phone mo. Bakit? Ano nang gagawin mo sa phone ko? Wala nang oras magpaliwanag. Pahiram muna ng phone mo, dali. Oh, ay. Pinadalhan kita ng 1,000 pambawon mo. Gastusin mo lang. Natukoy na matagumpay na nasamba ng host ang asawa ni Kuya. Triggered ang 10x cashback. 10,000 piso ang naideposito sa bangko. Anak ng. Ang lupit. Pera agad kapag inalagaan ng asawa ng iba. Sa cheat code na to ng sistema, hindi na ako abutin ng 1 linggo. Bago maabot ang peke ng buhay ko. Buti naman, ate. Mula ngayon, hindi na kita hahayaang maghirap kasama ko. Ate, simula nang mawala si Kuya nung kolehiyo ako. Lahat ng ginastos ko sa'yo ng galing. Ikaw lang ang nag-alaga sa akin. Huwag kang mag-alala, yayaman na tayo agad. Pag marami na akong pera, bibili kita ng malaking bahay. Makulit ka talaga, di mo na nga mapakain sarili mo. Sinasabi mo pa yan para lang pasayahin ako. Tama na. Iyang drama-drama mo. Ate mo lang naman ako. Kaya responsibilidad kitang alagaan. Si Yao Feng, paano ko naman matatanggap tong pera galing sa'yo? Ate, alam kong sobrang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang taon. Pag binigyan kita, tanggapin mo na lang. Marami pa akong pagkakataong gastusan ka sa susunod. Nga pala, ate, may mga kulang pa tayong gamit sa bahay. Halika, samahan kita ngayon mamili ng kailangan natin. Tara na. Saan mo ba talaga ako dadalhin? Magandang araw, sir, ma'am. May hinahanap po ba kayo? Ate, alam ko dati, noong hindi ka pa kasal kay Kuya. Ikaw ang campus crush ng eskwela nyo at part-time model ka rin ng kotse. Gusto sana kitang bilhan ng ilang bagong set ng damit para may maganda kang suot sa trabaho. Wag na talaga. Kailangan mo to para maayos ka sa trabaho. Kapag mas maganda ang suot mo, mas malaki kikitain para sa pamilya. Base sa sukat ng katawan ng hipag ko, pumili kayo ng ilang bagay na babagay sa kanya. Sage po, sir. Ma'am, sumunod na lang po kayo sa akin. Sige na, bilisan mo.
Bagay ba sa akin to? Hipag. Napakaganda naman. Sobra. Bakit di mo subukan yung iba? Xiao Feng, bagay ba sa akin ito? Maganda, hipag. Lahat ng sinuot mo, bagay sa'yo. Miss, yung mga sinuot ng hipag ko kanina. Pakibalot lahat. Bayad sa card. Natukoy na patuloy ang host sa pagsamba sa asawa ni Kuya. Ang gastos na ito, nagkakahalagang 9,800 yuan, ay nag-trigger ng 30x cashback reward. May pumasok na 200 at 54,000 yuan sa bank card. Xiao Feng, ang mamahal ng mga damit na to, di ba? Hindi ko naman to masusuot sa trabaho. Hipag, alam kong gustong-gusto mo tong mga damit na to. Basta maganda sa'yo, bibilhin ko lahat para sa'yo. Leren, di ko inakalang makikita kita dito. Kaya pala, di ka nakikita sa autoshow nitong mga nakaraang araw. Namamasyal ka pala kasama ang boylet mo. Ogi, hello, ako si Zhao Bingbing, katrabaho ni Laren. Ako si Zhao Bingbing. Ano bang pinagsasabi mo? Bayaw ko siya. Ganon ba? Pasensya na, nagdalang-dali ako. Since nagkita na rin tayo, gusto nyo bang sabay tayong mag-ikot? Gastusan ang model ng coats na si Zhao Bingbing. Unang reward, 20x cashback. 20 cashback. Ibig sabihin asawa rin pala siya. Mukhang hindi ako welcome dito, CJ. Hindi ko na kayo guguluhin sa pamimili ng maghihipag. Wala namang istorbo, mas masaya pag marami tayo, Ate Bingbing. Bakit hindi tayo magsama-samang mamili? Sige, ayos yan. Xiao Feng, bakit ba kailangan mo talagang isama si Zhao Bingbing sa pamimili? Hipag, hindi ko naman masyadong inisip yun noon. Ang naisip ko lang, katrabaho mo siya, kaya sinabay ko na. Si Zhao Bingbing ay target ng sistema. Ng pagsamba sa asawa. Itong sobrang swerteng ito. Paano ko palalampasin? Ma'am, magandang araw. May nagustuhan ba kayong bag? Maaari ko po itong ipaliwanag ng detalyado para sa inyo. Tara na. Lin Feng, anong ginagawa mo dito? Kinlingling. Hindi ko rin inaasahan na makikita kita dito. Nandito rin si ate sa malapit, namimili. Bakit hindi mo siya kasama? Naalala ko na, matagal ka nang nakipaghiwalay kay ate, hindi ba? Nga pala, ikakasal na si ate, hindi ka ba niya inimbitahan? Inimbitahan niya ako, pero hindi ako pupunta. Wala na. Talaga kaming kahit anong relasyon ni Kinlili. Totoo ba yung sinasabi mo? O sadyang, inaasar mo lang si ate para mapansin ka niya? Ate Bingbing, gusto mo ba itong bag? Ibibili kita. Ito ba ang bago mong nobya? Ang ganda niya. Miss, huwag kang magsasabing hindi kita binalaan. No. Sila pa ni ate, si Lin Feng ay walang-wala. Kaya kung makikipagrelasyon ka sa isang lalaking walang nararating, anong mapapala mo? Kinlingling, una sa lahat. Wala na kaming relasyon ni Kinlili. Pakiusap, huwag mo na siyang banggitin sa harap ko. Pangalawa, huwag mo akong tingnan sa paraang yan na parang wala akong pinagbago. Baka sa mga sandaling ito, sa lalong madaling panahon, hindi mo na ako maaabot. Sino ba niloloko mo? Xiao Feng, siya ba yung sinasabi mong kapatid ng ex mong nang iwan sa'yo? Aba, dalawa pala sabay mong nilalandi. Akala ko pa naman dati mabait ka. Yun pala isa ka rin. Babaerong sutil. Mga miss, mag-ingat kayo. Huwag kayong padadala sa paluloko ng lalaking yan. Bibili kami, kaya mag-focus ka sa pagpapakilala ng produkto, trabaho mo yan. Kapag nakarinig pa ako ng chismis sa'yo, magrereklamo talaga ako. Ito ang pinakabago naming Hermes Kelly bag. Presyo nito 100,000. Tingin-tingin na lang kayo, tutal naman. Hindi nyo rin kayang bilhin. Ate Bingbing, gusto mo ba?
Gusto ko, pero masyadong mahal. Hindi ko kayang bilhin. Dahil katrabaho ka ng hipag ko at ito ang una nating pagkikita. Itong bag na ito, ituring mo na lang na welcome gift ko sa'yo. Linfeng, huwag mong isiping nala akong alam. Matagal nang sinimot ng ate ko ang pera mo at baon ka pa sa utang. Nagmamagaling ka diyan, nanliligaw gamit ang pera. May puhunan ka ba? Ay swipe mo yan. CJ, tingnan natin kung ilang sentimo ang laman ng card mo. ₱100,000, matagumpay na pagbabayad. Binabati kita, host, sa pagbibigay saya sa Zhao Bingbing dahil gumastos siya ng ₱100,000. Triggered ang 20x cashback. Pumasok sa iyong bank account ang 2,000,000. Linfeng, ibibigay mo talaga sa akin ang bag na ito. Ate Bingbing, nabayaran na. Sa'yo na ang bag na ito. Kilala pa lang, bigay agad ng 1,000. May gusto kaya siya sa akin. Pero may asawa na ako. Ngunit pag naisip ko ang asawa ko sa bahay, matanda na, mahina na ang katawan at wala ng sigla. Samantalang si Xiaofeng nasa edad na punong-puno ng lakas at walang kinatatakutang hamon. Xiaofeng. Na-detect na nagsiselos ang napakagandang hipag ng host. Nagsiselos si Zhao Liren. Kailangan matuto ang host na maging patas. Hipag, huwag kang magalit. Anong gusto mo? Ibibili kita. Ito ng batang to, ang tagal ng umalis ng kuya mo. Itong mga nakaraang taon, tayong dalawa, ikaw na bayaw ko. Ang nagdadamayan. Ngayon, binibigyan mo pa ako ng pera at damit. Inaalagaan mo ko. Ang gusto ko sa puso ko ay ikaw. Akala ko kung sinong nag-ingay dito, si Linfeng lang pala. Ikaw na basurang yan. Ate, bakit ka na pa rito? Di ko inakalang magkikita tayo rito. Huwag mong sabihin na alam mo ang lakad ko kaya ka sumugod dito. Para mapansin ko na muli. Bata, makinig kang mabuti. Si Kinlili, asawa ko na siya ngayon. Isang hampas lupa kang tulad mo. Lumayas ka sa paningin ko. Xiaofeng. Magandang mga binibini, ako si Son Qiang. Baka gusto niyong magpakilala. Ano nang ginagawa mo? Nakikipagkaibigan lang. Ate, sasabihin ko na sana sa'yo. Si Linfeng kanina, di man lang kumurap, yung kasama niyang babae. Binilhan ng bag na nagkakahalagang 100,000. Ha? Say Linfeng, di ba matagal ka nang bagsak sa mga onlinluan mo? Bakit bigla kang nagkapera? Sige na nga, dahil naging sunod-sunuran kita ng ilang taon. Pag kinasal na kami ng asawa ko, siguradong pupunta ka. Ha? Pero, kailangan mong magbigay sa akin ng ampaw na nagkakahalaga na 888. Ikakasal ka. Inaanyayahan mo ang ex mong lalaki. Parang hindi yata tama yan. Lily, pinapanood mo sa ads mo kung gaano tayo kasaya? Di ba pa ang sinasaksak mo ang puso niya ng paulit-ulit? Hay naku, isang sirang tsinelas na sawa na akong isuot. Pinulot mo bilang tagasalba, wala akong problema. Pero Sun Qiang, mabuting paalala ko lang sa'yo. Noong mga taon na magkasama kami ni Kinlili, sabay-sabay siyang nakipagrelasyon sa ilang lalaki. Balita ko, buntis pa siya ngayon. At yung batang yan, kung sa'yo man o hindi. Talagang mahirap sabihin. Asawa ko, huwag kang makinig sa kanya. Itong bata sa tiyan ko. Sa'yo talaga to. Linfeng, anong kalokohan niyang sinasabi mo? Isa ka lang palamunin na tinapakan ko. Basurang tulad mo. Hinding-hindi magkakagusto sa'yo ang kahit sinong babae. Na-detect na minamaliit ang host. Nati-trigger ang random mission. Maghanap ng girlfriend para ipamukha sa ex. Kapag tapos na ang mission, makakatanggap ng mahiwagang regalo. Teka, sa ganitong sitwasyon, saan naman ako hahanap ng girlfriend? Xiaofeng, dahil tinulungan mo si ate na bilhin yung bag. Gusto mo bang tulungan kita? Ate Bingbing, paano mo naman ako matutulungan? Wala na bang iba, Ate Bingbing? Magiging girlfriend kita. Paano mo gustong tulungan kita ni At? Ate Bingbing, wag mong sabihin. Reretuhan mo lang ako ng iba. Xiaofeng. Dahil itong si Kinlili. Wala na kayong relasyon, alis na tayo agad. Huwag kang magmadali, Lyren. Hindi mo ba nakikita yung ex-girlfriend niya? Ang yabang-yabang na, hindi ba? Yung inis na to.
Kung hindi natin ilalabas para sa bayaw mo, paano niya iangat ang mukha niya sa ibang tao? Lin Feng, ang pagiging ngalangkenta mong tao. Hinding-hindi mo mababago yan habang buhay. Siya, yung hipag mo. Ito. Mukhang hindi naman kayo close, wag mong sabihin. Sila na yung girlfriend mo. Xiao Feng, hindi ba kaninang umaga? Ang dami mong sinabing babaeng naghahabol sa'yo, nalilito ka na nga, na hindi ka na makapili. Siya. At maraming babaeng naghahabol. Lin Feng, yang kalokohan mo. Matagal nang sinabi sa akin ni Lily lahat. Kung ngayon makahanap ka man lang ng kahit isang babaeng kayang tratuhin ka ng maayos, luluhod ako at tatawagin kitang lolo. Xiao Feng, may tiwala ka ba kay At? Kung ganoon, mukhang malapit ka ng matalo. Heto na ang girlfriend ni Xiao Feng. Dumating na. Yan lang ba? Nasa huli ang pinakamagaling. Kuya Feng, nandito na kami. Kuya. Bata to. Kontento ka ba sa 7 babaeng ito na hinanap ni At para sa iyo? At Bingbing, sila ba ang hinanap mo para sa akin? Siyempre naman, ayokong makita kang tinatapak-kapakan. Ang mayabang mong ets. At saka, hindi ba't swak na swak ang 7 magagandang babae na ito sa panlasa mo at sa prinsipyo mo sa buhay? Anong prinsipyo? Ang pagbibigay ng puso sa mga asawa ng iba, misyon sa mga babaeng alpha, magmana ng karunungan sa mga batang biyuda, at kapayapaan sa mga balo. Ed, akala mo wala akong alam? Itong si Zhu Bingbing. Talagang eksperto sa pag-ibig. Tumpak ang bawat salita. Tama na, Lin Feng. Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Isang hampas lupang tulad mo, paano ka magkakaroon ng ganito karaming magagandang babaeng humahabol sa'yo? Kung ang basurang katulad mo ay may pumupulot at itinuturing na kayamanan, bakit hindi pwedeng ako rin ang habulin ng ganito karaming magandang babae? Ikaw, Bata, sinasabi mong lahat ng 7 babaeng ito ay humahabol sa'yo? Sa tingin ko, mga bayaran lang sila. Nagpapanggap lang kayo. Akala mo nasa teleserye tayo? tama ang asawa ko. Mga bayaran lang kayong lahat. Kahit magkano pa ang ibinayad sa inyo ni Li Feng para magpanggap sa dulang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay wala ng pera, lubog sa utang, sa huli. Nising kong duling ay wala kayong makukuha. Kita mo to. Ito ang bag na bagong bili sa akin ni Xiao Feng. Nagkakahalaga ng 100,000. Tiyak na itong si Lin Feng ay umutang na naman sa Loan Shark para lang magyabang. Kinlili, mukhang hindi ka titigil. Hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, ano? Sige, kung ganoon, bibigyan ko pa ang 7 magagandang babae rito ng tig-isang designer bag. Anong sinabi mo? Xiao Feng, huwag kang padalos-dalos. Huwag kang mag-alala, Manang. Alam ko ang ginagawa ko. Totoo ba ang sinabi niya? Talaga bang mayaman siya ng ganito? Na basta-basta na lang mamimigay ng 7 designer bag. Mga ladies, ngayong araw, lahat ng nakita nyo dito sa tindahan. Lahat ng designer bags, pumili lang kayo kung ano ng gusto nyo. Lahat ng gastos ngayon, ako si Young Master Lin ang bahala. Ikaw, halika dito. Bakit? Ilabas mo yung pinakamahal at high-end na mga bag nyo dito. Ilabas mo lahat, ibibigay ko sa mga girlfriend ko. Ang galante naman ni Kuya. Xiao Feng, seryoso ka ba? Relax lang, wala to. Sige, mabuti. Lingling, ilabas mo lahat sa kanya. Titingnan ko talaga mamaya kung paano niya mababayaran to lahat. Lin Feng, yung total ng 7 bag na to ay 1,058,000. Ay swipe mo. Puro ka porma, tingnan natin kung kulang ang pera mo. Bayad na, 1,058,000. Paano nangyari yun? Saan ka naman kumuha ng ganun karaming pera? Kahit sa 5 tandang bawas 6, wala namang magpapahiram sa'yo ng ganun kalaki. Congrats, host. Matagumpay na paggastos para sa 7 magagandang babae. 10x cashback activated. Pumasok na sa bank account. 10.5 milyon. Host, natapos mo na ang random task na ipahiya ang ex-girlfriend. Grand prize, luxury villa.
Ang pinaka-high-end na mansion. Tama nga, sistema ng pagsamba sa asawa, pati villa kayang ibigay. Na pala ang sistema. Itong 7 babae, yung iba mukhang wala pang asawa. Kwalipikado pa rin ba? Basta't nagkaroon na ng pisikal na relasyon sa kahit sinong partner. Pasok yan sa kategorya ng may bahay at benepisyayo ng cashback. Ah, ganun pala yon. Pick. Lahat ng 2, pick. Kinlili, sinong may sabing mayabang di ba? Na kapag nakahanap ako ng girlfriend, luluhod ka sa harap ko at tatawagin mo akong lolo. Mga be, sabihin nyo nga. Mga girlfriend ko ba kayo? Daddy. Kuya Feng, sabi mo pupunta ka mamayang gabi para magpa-injection. Bawal bawiin ang salita. Kuya Feng, gusto kong mag-road trip ngayon. Samahan mo naman ako, please. Sige. Kuya Feng, kagabi sa bar. Sabi mo ako ang pinakamagaling sumayaw. Ngayong gabi, sasayawan kita ng solo. Oh, CJ. Ngayon, tuparin mo na ang usapan. Lumuhod ka at tawagin mo akong lolo. Bakit mo ako sinasaktan? Kung hindi dahil sa pustahan mo sa kanya, mapapahiya ba ako ng ganito? Ikaw ang nakipagpustahan sa kanya. Kung may tatawag na lolo, ikaw dapat. Sun Qiang. Lin Feng, maghintay ka lang. Daddy, Xiao Feng, okay ka lang ba? Grabe, muntik na akong atakihin sa takot kanina. Hipag, okay lang ako. Xiao Feng. Ngayon, kami ng mga kaibigan ko ang nagbigay sa'yo ng mukha. At tumulong para makaganti ka. Paano mo? Kami ay reward. Bingbing, hindi ba binilhan na kayo ni Xiao Feng? Lahat ng ganyang kamahal na designer bag, Na, Liren, binibiro lang kita. Kami. Hinagan namin ang nakamahal na regalo. Ni Xiao Feng at napanood pa ang napakagandang eksenang pamamahiya. May hihingin pa ba kami? Wala naman talaga to, mayroon akong 500 Yangmin Mansion, yun ding yipin sa gitna ng syudad. Kung gusto nyo, mga be, pwede tayong mag-hangout doon. 500 square meters. Malaking mansion. Ang daming may bahay ngayon, bawat isa. Sila ang aking malupit na kayamanan mula sa cashback. Kung mapagtitipon ko silang lahat at makahanap ako ng dahilan. Para sila ay paggastusan ng bongga, mas marami pa akong perang kikitain. Anong problema, Hipag? Teka nga, tingnan ko kung nilalagnat ka. Bakit ka nagdedeliryo? Xiao Feng, hindi sa ayaw maniwala ni At sa'yo. Pero, yung klaseng villa sa Cloud Peak, siguradong abot ng milyon-milyon yun. Huwag mo nang gawing biro si At. Sige na, mga Mar. Tapos na ang show at tanggap na rin ang mga regalo. Mauna na kami. Sa ibang araw, ililibre ko kayo ni At. Huwag naman. Hindi pa tapos ang injection. Bata, parang ayaw na ayaw pa. Nanlilisik ang mata. Napakabata mo pa. Namumulila ka na ba sa babae? Bingbing, anong pinagsasabi mo? Okay lang ako, Hipag. Yung itsura ni Xiao Feng ngayon. Huwag mong sabihin na tumpak ni Zhu Bingbing. Nga naman, nasa edad na nga siya para magka-girlfriend. Mag-isa lang palagi, baka hindi na makatiis. Sayang lang, sa loob ng maraming taon, walang ipon ang pamilya. Wala akong kwentang Hipag. Yung pagiging galante ni Xiao Feng ngayon. Yung mga pambili niya ng bag. Tiyak na online loan na naman yun para lang magpakitang gila sa ex niya. Xiao Feng. Anong problema, Hipag? Xiao Feng, alam ni ate na mainit ang dugo mo. Bata ka pa. Pero palagi mo sanang iiwas ang isip sa kabulastugan. Masipag akong mag-ipon at kikita para sa dot mo. Okay, Sabi ng sistema kanina, ginawaran niya ako ng villa sa Cloud Peak. Kailangan kong puntahan para malaman kung totoo. Ay, Hipag, baka gusto mong maunang umuwi. Gusto ko munang mag-ikot mag-isa. CJ, mauuna na akong magluluto. Hintayin kitang kumain sa bahay mamayang gabi. Xiao Feng, pinaalis mo ang hipag mo. May gusto ka bang sabihin sa akin, At Bingbing? Hindi ba? Ay, Ate Bingbing naman. May importante lang talaga akong gagawin, kailangan ko nang umalis. Sage. Pero hindi ako yung tipo na nanghihingi ng kapalit, okay? Ngayong araw, dahil tinanggap ko ang bag mo sa susunod. Kahit anong oras at kahit saan, basta kailangan mo ako. Tawagan mo lang ako agad, ha?
Marlene. Ako si Suwan, ang personal na mayordoma, na itinalaga para sa inyo dito sa Cloud Top 1. Ako ang bahala sa lahat ng tungkol sa inyong villa, at sisiguraduhin kung matatanggap ninyo ang pinakamataas na antas na serbisyo. Wow, pati mayordoma, maganda. Ito nga talaga ang estilo ng mayayaman, grabe. Lin Feng, anong ginagawa mo dito? Ay, Ate Bingbing. Anong pagkakataon? Hindi ko inaasahang makikita tayo dito. Na, ako rin, hindi ko inaasahan. So eto ba, nagkataon lang, o may iba? Sadyang ginawa mo bang makruise tayo? Nalaman mong malapit lang ang bahay ni ate sa subdivision na to kaya. Sinadya mo akong hintayin dito, bata ka. Siyempre hindi. Marlene, ito po ang titulo ng bahay at ang susi ng inyong villa. Pakiusap, ingatan po ninyo. Walang problema. Kung mayroon tayong anumang katanungan sa hinaharap, pwede ninyo po akong kontakin kahit anong oras, 24 paghahatip ito. Xiao Feng, sa'yo tong mansyon na to. Naman. Gusto mong pumasok at i-check. Tara. Wow, ang lupit. Nasa gitna ng syudad to. Milyon-milyon ang halaga. Sa'yo talaga to. Heto, maliit na lalaki. Wala namang ibang tao dito ngayon. Sabihin mo nga kay At. Sa tingin mo, maganda ba si At? Pag nagkapera ang lalaki, kusa ng lalapit ang mga babae. Walang mali sa kasabihan ng mga ninuno natin. Noong hikahos pa ako. Yung mga tulad ni Zubingbing na. Diyosa, ni hindi ako tatantanan ng tingin. Ngayon, yung ugali niya, klaro na ang motibo, day. Xiao Feng Feng naman. Nasira kasi yung tubo sa bahay ni At. Baka pwedeng. Dito na lang muna ako matutulog sa inyo ngayong gabi. Sa kondisyon, wala kang ibang bibigyang kahulugan kay ate. Ha? Pag ayaw ng babae, ibig sabihin gusto. Yang si Zubingbing. Halatang halata ang pag-atake niya sa akin. Ate Bingbing, kahit gaano mo katagal gustong manatili, pwede. Ay, salamat naman. Minsan di pa ako nakatira. Sa isang masyon na ganito kamarangya. Xiao Feng, pwedeng mag-picture. Ipopost ko lang, pang-flex sa story ko. Sige lang, mag-picture ka lang. Salamat, Xiao Feng. Ang tagal naman. Bakit di pa bumabalik si Xiao Feng? Si Xiao Feng ito. Xiao Feng, halika, magpa-picture tayo para may remembrance. Xiao Feng, medyo maalinsangan ang panahon. Kanina ko pa napansin. Nahanda na yata ang tubig sa banyo. Bakit hindi ka muna maligo? Sige, hindi muna ako maliligo ngayon. Sige, mauna na ako. CJ. Makulit na bata to. Bawal sumilip, ha? Bakit kasama ka ni Xiao Feng si Zubingbing ng ganitong oras? Itong si Zubingbing, huwag niya sanang. Gawa ng kung ano itong inosente kong bayaw. Hindi pwede to. Kailangan kong puntahan sila agad. Naku, sa kakasuyo ko kay Zubingbing. Nakalimutan ko na ang oras. Naghihintay pa naman sa akin si Hipag sa bahay. Hoy, Hipag. Xiao Feng, kasama mo ba si Zubingbing? Nasa subdivision kayong Yunding Yipin, di ba? Nandito na ako sa gate na yon. Lumabas ka dito agad. Ano, Hipag? Nandito ka na sa gate. Sige, hintayin mo ako sa gate. Lalabas ako agad. Xiao Feng, anong nangyayari? May problema ba? Hinahanap ako ng Hipag ko. Hangis oras ng gabi. Pag nakita ka niya dito, siguradong hindi ko na maipapaliwanag ko ng maayos. Kailangan ko nang umalis. Ako naman. Dito ka na lang tumira. Kahit gaano katagal ang gusto mo.
Mauuna na ako. Hipag, Xiao Feng, oras na ng gabi. Bakit hindi ka man lang tumawag o nag-text sa akin? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? pasensya na, Hipag. Sa susunod, mag-iingat ako. Hindi na kita bibigyan ng dahilan para mag-alala ulit. Ganitong oras na, bakit napadpad ka sa lugar na to? May kasama ka bang iba, ano? Wala. Hipag, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Napadaan lang talaga ako rito, na curious lang. Okay na, wala na to, umuwi na tayo. Buti na lang nakatakas agad. Nandun pa si Zubingbing sa villa ngayon. Para hindi na mag-isip pa ng kung ano-ano si Hipag, yung tungkol sa villa. Sa susunod na lang ako hahanap ng tiyempo para magpaliwanag sa kanya. Xiao Feng, may tinatago ka ba sa akin? Wala naman, Hipag. Anong klaseng sikreto naman ang itatago ko sa'yo? Mukhang ayaw talagang magsabi ng totoo ni Xiao Feng. Hindi ko rin alam kung si Xiao Bingbing. Kung may ginawa ba itong masama sa kanya sa lugar na iyon? Tingnan mo naman yung itsura niyang wala sa sarili. Mukhang kailangan ko na talagang humanap ng matinong nobya para magbantay sa kanya. Uminom ka muna ng tubig. Xiao Feng, may gagawin ka ba bukas? Wala naman, bakit po, Hipag? May anak na babae yung tita ko sa ama. Napakaganda nun. At saka napakabait ng ugali. Bukas ipapakilala kita. Tingnan natin kung pwedeng maging magkasintahan kayo. Hipag, bakit bigla mo namang naisip yan? Xiao Feng, alam kong bata ka pa. Mainit ang dugo, pero hindi ka pwedeng makipag-hangout sa kung sino-sino. Lalo na sa mga babaeng may asawa na. Paano kung may mangyaring gulo? Malaking problema yan. Hipag, kami kasi ni Bingbing, sa totoo lang. Tumahimik ka. Naiintindihan ko na. Gabi na rin, bakit hindi ka na lang matulog ng maaga? Magpahinga ka ng mabuti para sa pamamanhikan mo bukas. Hipag, yung tungkol sa pamamanhikan, pwedeng huwag muna nating madaliin. Hindi pwede. Nangako na ako sa kanila. Xiao Feng, sa edad mong yan, ang paghahanap ng girlfriend. Unang stage lang ang magustuhan mo siya. Kung sakaling magkasundo kayo, yung tungkol sa dowry, huwag kang mag-alala. Hahanapan ko iyan ng paraan. Tingnan mo, ang sarap ng matinong girlfriend para tumino ka. At magkaroon ng tamang solusyon. Yang init ng katawan mong di mapigilan. Batang lalaking tulad mo, naiintindihan ko iyan. O sige na nga. Xiao Feng, yung ipapakilala kong babae sa'yo ngayon, galing sa side ng panganay kong tita. Ang sabi, mabait daw talaga yun. Lahat ng dapat mong malaman at tandaan. Nasabi ko na sa'yo. Sa loob, galingan mo talaga, ha? Mag-iwan ka ng magandang impresyon sa kanya. Na, Hipag, alam ko na. Alam ko naman na. Ang pinakamagaling ang Xiao Feng namin. Tara. Tita, pasensya na sa paghihintay. Siya yung sinasabi ko sa inyo. Ang bayaw kong si Lin Feng. Liren, dahil matchmaking to, diretso na akong magsasalita, ha? Itong si Chan Chan namin. Lumaking magaling at maganda pa. Itong bayaw mo, saan ba ang trabaho niya? May sarili ba siyang bahay? Magkano ang ipon? Sinasabi ko na sayo, yung naunang lalaking nanligaw kay Chan Chan. Ang laki ng kinikita, ilang daang libo sa isang taon. Gustong ipadaan ng Hipag ko sa kanila yung banat. Sige, dahil Hipag ko ang may pakana, diretso na rin akong magsasalita. Tita, wala po akong trabaho ngayon. Sa gitna ng Jiangcheng, may bahay akong 500 na yuan at perang 10 Metro Plus. Ano? Sa gitna ng Jiangcheng. Sa Cloud Peak Estate, na 500 metro kwadrado kang bahay, at may 10 milyon ka pang pera. Lion no, ang yaman naman pala nitong bayaw mo. Bakit ngayon ko lang nalaman to? Ano bang sinasabi mo? Nananaginip ka ba ng gising? Totoo ang lahat ng sinabi ko, Hipag. Ikaw, Lion, anong binubulong-bulungan nyo diyan? Kung may sasabihin kayo, sabihin nyo ng malakas. Tian, bakit nakatulala ka lang diyan? Maging welcoming ka na. Kausapin mo naman si Xiao Feng, makipagbonding ka. Nay, tingnan mo nga yung suot niya. Puro peke mula ulo hanggang paa. Hindi lalagkas sa 200. Villa pa sa gitna ng syudad. Milyon-milyon daw na ipon. Niloloko mo lang tong si matandang walang alam. Ha, niloloko ko raw. Totoo po ang lahat ng sinasabi ko, tita. CJ, kung totoong mayaman ka, dahil first time nating makita, bigyan mo naman ako ng disenteng regalo. Regalo.
Tama, Lion, ha, hindi naman sa pinapakialaman kita. Pero yung bayaw mo, manliligaw sa anak ko, pero wala man lang dalang kahit ano. Birhen pa ang anak ko. Kung gusto mo siyang ligawan, dapat may ipakita kang konkretong effort. System, natukoy ang current. Naka-blind date ng host na si Lee Chanchan. Marami na siyang naging matalik na relasyon at pasok sa kategoryang asawa. Ang paggastos para sa kanya ay mag-trigger ng 10x cashback. Birhen Prao, ikaw, hindi ka ba birhen? Naman, syempre, Birhen at Dalisay ang anak ko. Tunay yan, bakit? May reklamo ka. Sistema, sabi mo asawa siya. Totoo ba yan? System, dalubhasa ang sistemang ito sa cashback para sa mga asawa. Based sa vital signs scan at behavioral analysis. Si Lee Chanchan ay kasalukuyang 2 buwan ng buntis. Buntis ng 2 buwan. Kung sino man ang mapapangasawa niya, ay instant ama agad. Hindi ba't isa lang siyang tagasalba? Hoy, anong tinititigan mo diyan? Dahil sa respeto ko sa hipag mo, kaya kita binibigyan ng pagkakataong ligawan ako. Huwag mong sayangin yang oportunidad na yan. Tama ka, first time nating magkita. Dapat lang nabigyan kita ng regalo. Sandali lang. Xiao Feng. Hipag, sandali lang, babalik din ako agad. Si Lion, itong bayaw mo, may sense of initiative ah. Alam niyang gumastos ng malaki para suyurin si Chanchan. Ma, sabihin ko na sa'yo ngayon pa lang. Kung totoong anak mayaman talaga siya gaya ng pagyayabang niya, pwede ko siyang pag-isipang sagutin. Pero kapag nalaman kong, puro yabang lang siya na trying hard. Ayoko dyan, walang deal. Narinig mo ba, Lyren? Mataas ang standards ng anak ko. Regalo ko sa'yo. Ano ba to? Wala man lang balot? Ito na yung regalong binili mo para sa akin. Ito talaga yung pinakakailangan mo sa ngayon. Sira ulo ka ba? Bakit mo bibigyan ang anak ko ng gamit pambata? Beren pa yung anak ko. Tita, huwag kayong magalit. Sa tingin ko lang, ito yung pinakabagay ngayon sa kondisyon ng katawan ng anak ninyo. Anong sinasabi mo? 2 buwan ng buntis ang anak ninyo, hindi nyo alam. Binilhan ng host si Lee Chanchan ng gamit pambata. Kabuwang gastos, 3,000 yuan. Kinakalkula ang reward ng sistema. 10x cashback na deposito. May pumasok na 30,000 yuan sa bangko. Tita, 2 buwan ng buntis ang anak ninyo. Ikaw bilang ina, ni katiting wala kang alam. Mukhang kulang pa yata ang pag-aalala mo sa sarili mong anak. Chanchan, totoo ba yung sinasabi niya? Buntis ka. Tigilan mo ko diyan. Puro ka imbento. Xiao Feng, ano ba talagang nangyayari? Hipag, napakasimple lang. Yung pamangkin mo, nabuntis ng walang asawa. Kung sino man ang magpakasal dyan. Instant salupokpok yon. Tigilan mo yung mga imbento mo. Eh bakit ang laki ng reaksyon mo kanina nung sabihin kong buntis ka? Hindi ba obvious na guilty ka? Aano ka ba? Nagalit lang ako sa'yo. Tian, ilang araw na tong palagi kang nasusuka. Ano bang nangyayari sa'yo? Yang sintomas na iyan, buntis ka ba talaga? Tian, sabihin mo kay mama. Buntis ka ba talaga? Umamin ka. Hay naku. Malas talaga sa pamilya to. Anong kasalanan ko sa past life ko? Paano kita? Naging anak na walang hiya. Tita, relax lang muna. Kumalma po kayo. Kumalma. Paano ako kakalma? Nakakahiya na hanggang sa kabilang baryo. Malas tong pamilyang to. Sabihin mo nga, Chanchan, sinong hinayupak na lalaking walang hiya yun? Iniwan niya daw ako nung nalaman niyang buntis ako. Ha? Iniwan ka? Ma, Tita, okay lang po ba kayo? ayos ka lang ba? Hay naku. Gusto ko nang mamatay. Wala na akong mukhang maihaharap. Ikaw talaga, babaeng to. Kapag kumalat to, di ka pa kasal, binigyan mo na agad ng sungay ang magiging asawa mo. Saan pa namin ilalagay ng tatay mo ang mga pagmumukha namin? Tara na, umuwi na tayo at talagang papagalitan ka ng katay mo. Aray, ma, dahan-dahan lang. Masakit diyan. Sumama ka sa akin pauwi. Ngayon din. Xiao Feng, pasensya na. Hindi ko rin inaasahan na magiging ganito ang lahat. Akala ko ba naman, may papakilala kita sa isang mabuting babae. Pero, Hipag, alam ko namang mabuti ang intensyon mo. Pero sa pag-ibig, di talaga pwedeng pilitin. Nasa tadhana yan. Xiao Feng, tama ka. Nagmamadali ako, nagkamali ako.
buti na lang at maaga mong nakita. Kung hindi, naging panakip butas ka lang. Sa habang buhay, makokonsensya talaga ako. Nga. Buti na lang matalas ang mata ko. Kung napilitan to, at napangasawa ko siya, para na rin akong nagtanim ng damo sa ulo ko. Instant tatay agad. Pagod kang magpalaki ng bata sa mahabang panahon, yun pala. Sa ibang lalaki. Di ang mga magulang ko at si kuya. Siguradong babangon yun mula sa ilalim para pagtulungan. Akong bubugin hanggang sa mamatay. Ay, tama na nga yung sinasabi mo. Habang nagsasalita ka, lalo lang akong nakokonsensya. Hipag, kung talagang nakokonsensya ka sa akin, baka naman pwedeng bayaran mo na lang sa ibang paraan. Ano ba ang gusto mong kapalit, Xiao Feng? Bakit ganyan ang tingin niya sa akin? Huwag mong sabihin na. May gusto talaga siya sa akin sa hipag niya. Hindi pwede. Kahit na gusto ko rin siya. Bayaw ko pa rin siya. Xiao Feng, tama na yan. Hipag, bigla lang akong nagutom. Gusto lang kitang mayaya kumain sa labas, may problema ba? Ah, yun na pala ang hinihingi mong pambawi. Kumain sa labas? Hipag, akala mo ba ano? Wala. Kung wala namang problema, tara na. Nanghihinan ako sa gutom, Tara. Kakaiba to. Ilang araw na ang lumipas, yung batang si Lin Feng. Ni Ha ni Ho, wala kahit isang tawag. Totoo palang mayaman siya. Tadhana ba talaga to? Bakit sa pinakamahirap na parte ng buhay ko? Nakilala ko ang pinakabatang siya. Sana pala nung gabing yon, hindi na lang ako nagpakipot. Sinunggaban ko na sana siya. Sayang, nakatakas pa. Ay. Xiao Feng, pupuntahan nga sana kita. Nakita rin tayo dito. Ate Bingbing, kayong dalawa. Anong ginagawa mo dito? Nga, ang ganda ng pagkakataon. Tayo, parang may koneksyon ang isip natin. Hindi mo alam. Nung gabing iniwan mo ko at umalis kang mag-isa. Sobra akong nag-alala sa'yo. Xiao Feng, noong gabing yun. Kayo ni Zubingbing. Kayong dalawa lang sa isang kwarto. Anong ginawa nyo? Kahit ang napakaamong hipag ko pag narinig niya to, parang manlala pa na sa galit. Paano kung malaman niya na si Zubingbing sa loob ng mansyon? Kung ano-ano ang bahaging parakitin ako. Patay tayo dyan. Hindi pwede. Kahit mamatay ako, hindi to pwedeng malaman. Hipag, teka lang, huwag kang mag-isip ng masama, hindi yan ang akala mo. Si Ate Bingbing kasi noon ang gabing yon. Biglang nasira ang tubo sa bahay niya. Sira ang tubo. Napadaan lang ako, kaya humingi siya ng tulong sa akin. Pumunta ako sa bahay niya para ayusin ang tubo. Nag-ayos ng tubo. Li Ren, naku, buti na lang talaga andyan si Xiao Feng noong gabing yun. Biglang gumara ang lababo sa bahay ko. Hindi ko maalis kahit anong gawin ko. Tamang nasalbong siya, kaya pinatulong ko siya Xiao Feng. Naayusin. Yung bara ko sa tubo. Napakagaling ng kamay ni Xiao Feng. Isang pasok lang, naayos agad. Inayos ang bara sa tubo. Nag-ayos ng tubo, tapos sasabihin inayos ang bara sa tubo. Alam mo, yung salita mo, kahit sino mapapaisip ng kung ano-ano. Tulong lang to, te. Hay naku, ate. Kumakalam na talaga ang sikmura ko, kain na tayo. CJ, kakain kayo. Ang galing ng tiyempo, hindi pa rin ako kumakain. Kung okay lang, isama niyo na ako. Na-detect na si Zhao Bingbing sa host. Patuloy na tumataas ang pabor. Random mission, ilabas na. Para kina Zhao Bingbing at Zhao Liren. Kompletuhin ang gastos mission. Tapos na, makakuha ng isang misteryosong swerteng bunutan. May random mission na naman ang sistema. Kung ganun, hindi pwedeng palampasin itong swerteng bunutan. Sige, tara. Walang problema. Hay nako, ate, kain lang naman to. Mas masaya pa marami mas masigla. Hoy, ano kung may maganda kinasnahan? Ako, doon na tayo. CJ, Ikaw na bata, susunod kami sa'yo. Xiao Feng, ang sarap palaga ng kutahe na to. Ang galing mo pumili, pati resto, ang elegante ng dating. Pagbati, host, nakumpleto ang gastos random mission para kina Zhao Bingbing at Zhao Liren. Pwedeng magbunot ng premyo anumang oras. Ate, huwag kang nakatunganga lang, tikman mo rin to. Esan, Liren, naiinggit talaga ako sa'yo. Ang bait at maalaga ng bayaw mo. Kung mas bata lang ako ng 10 taon, liligawan ko talaga siya. Xiao Feng, mukhang nasira na naman tubo sa bahay ni At. Baha na ata ng todo. Kung pwede lang, mamayang gabi baka naman. Pwedeng makitulog ulit sa inyo. Zubingbing. Sa harap ko pa bilang hipag. Sasabihin mong matutulog ka sa bahay ng bayaw ko.
Akala mo bagay lang yan? Hindi bagay. Hindi naman ito ang unang beses. Si Yao Feng, hindi ba't sabi mo noong isang araw? Nag-ayos ka lang ng tubo sa bahay niya? Mayroon ka bang itinatago sa akin? 8. May isang bagay na akong tinatago sa'yo. Ano iyon? Alam mo nung araw na yon, sundo mo ako sa tapat ng Cloud Peak Villa. Hindi ako napadaan lang. Lumabas ako mula sa sarili kong villa. Ano? May sarili kang villa sa Cloud Peak pa? Ang villa sa Cloud Peak, aabot ng 10 milyon yon. Saan ka naman kumuha ng pera? Naku, sa sobrang ayos ng palusot ko, nakalimutan ko tong parte na to. Kailangan kong mag-isip ng dahilan. Nga pala, nanalo ako sa loto. Malaking panalo sa loto. Ano? Nanalo ka sa loto? Hipag, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ano, hindi ka ba naniniwala? Buti naman, si Yao Feng. Nanalo ka talaga ng milyon-milyon sa loto. Ibig sabihin, kaya mo nang mag-asawa na agad. Itong nag-aalala kong puso. Sa wakas, mapapanatag na rin. Xiao Feng, talagang sa loto mo yan na panalunan? Magkano ba talaga na panalunan mo? Milyon-milyon yan. Nanalo ka ba ng 100 milyon? Tungkol dyan sikreto yan. Hipag, hindi ko agad sinabi sa'yo yung tungkol sa pagkapanalo ko. Hindi ka naman magagalit, di ba? Tanga, bakit naman ako magagalit sa'yo? Ibig sabihin lang nito, hindi ka na maghirap pa. Sobra-sobra pa sa tuwa. Ang nararamdaman ko para sa'yo. Hipag, kung ganun, mamayang gabi pa lang. Pwede na tayong lumipat sa bagong bahay. Hindi na natin kailangan magsisikan sa maliit na inupahan. Bahay mo yan. Paano naman akong titira dyan? Naku, Hipag. Kailangan pa ba nating magbilangan? Inalagaan mo ako ng napakaraming taon at pinaglaanan mo ako ng buong puso mo. Ngayong may pera na, oras na para bumawi. Wala na kung ano-ano pang sinasabi. Ihati na kita ngayon. Sa bago nating bahay para makita mo. Tara! Sandali, hintayin niyo ako. Si Yao Feng, totoo ba ito? Hindi naman ako nananaginip, di ba? Hipag, hindi ka na nananaginip. Ito na. Mula ngayon, ang bago nating tahanan. Dito ka na tumira. Magstay ka rito hanggat gusto mo. O sige, gabi na. Nakakapagod din ang araw na to para sa inyo. Magpahinga muna kayo. Maliligo muna ako. Lyren, ang tagal na nating nakaupo rito, parang nananaginip pa rin ako. Siguro kasi masyadong biglaan ang pagbabago, hindi ko pa. Maintindihan ng lubusan. Naiintindihan ko. Pero siya nga pala, yung bayaw mo, isa palang biyaya. Bata pa pero mayabang na, may paninindigan pa. Tignan mo itong mansyon, kay Gara diba? Ang punto, napakabuti niya sa'yo. Isang lalaking ganito kabuti. Mahirap nang mahanap kahit gamitan mo ng flashlight. Zobingbing, anong ibig mong sabihin? Pinupuri ko lang ang bayaw mo. Guwapo na, magaling pa. Ngayong mayaman na, tiyak na marami nang maghahabol diyan. Maghahabol sa kanya. Nag-aalala ako para sa'yo, baka makuha lang siya. Ng kung sinong babae na walang modo at malaswa. Zobingbing, binabalaan kita ha. Ang aming si Xiao Feng ay isang seryoso at disenteng lalaki. Napakalinis ng puso. Huwag na huwag kang magkakaroon ng masamang motibo. Kung hindi, Ano? Kung hindi, sisiguraduhin kong magsisisi ka. Hipag, Ate Bingbing. Ano na pinag-usapan nyo? Wala. Xiao Feng, pinag-usapan ka namin na hipag mo. Ano ba sa akin? Tungkol sa... Wala lang. Siguro, unang beses na hipag mo na tumira sa ganito karangyang lugar, kaya medyo naninibago siya. Inapagaan ko lang ang loob niya. Hipag, sinabi ko na sa'yo noon pa man. Noon, ikaw ang nag-aalaga sa akin at ngayon. Panahon ko naman para supplian ka. Ang ganitong klaseng masarap na buhay. Mahaba pa. Masasanay ka rin sa paglipas ng panahon. Xiao Feng, salamat. Hay sige, huwag na muna natin pag-usapan yan. Yung mainit na tubig sa banyo. Inihanda ko na para sa'yo. Mamaya, maligo ka na. At mag-relax ka ng mabuti. Mauna na muna ako sa kwarto ko. CJ, Engan. ano bang ginagawa mo? Lyren, pakiramdam ko. Kakaiba ang tingin mo sa bayaw mo. Huwag mong sabihin. Ikaw bilang hipag, may gusto ka sa sarili mong bayaw. Anong pinagsasabi mo dyan? Sigurado ka bang wala?
Tama na, tumigil ka nga dyan. Gabi na rin. Umakyat ka na sa kwarto mo at magpahinga. Nga pala, may babala ako sa'yo. Kapag naayos na ninyo yung tubo ng imbunan sa inyo, bumalik ka na agad sa sarili ninyong bahay. Hindi ako papayag na ikaw na matandang baka. Ay si Bakin yang batang damong si Xiaofeng namin. Aba, pinapaalis mo ako para suluhin ang bayaw. Ikaw, Pero, itong batang damo na ito, kung makakain man o hindi, kailangan ko pa ring tikman para malaman. Hindi ko akalain ako na si Lin Feng aabot sa ganito. Nakatira sa mansyon, nakahiga sa malaking kama. Ang kaso sa mahabang gabi, nakakabagot mag-isa. Sa paghahanap ko ng syota sa susunod, dapat talaga. Kasing lambing ng hipag ko. Nga pala, yung natapos na system task, hindi pa ako nakakapag-draw. System. Congrats, host. Nakuha mo ang Aston Martin. Limited edition na luxury car. Ang ina. Ang lupit. May marangyang kotse na, may mansyon na rin. Kung magkakasyota pa ako, perpekto na ang buhay ko. Ding ate. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Ayaw mo ba sakin, bunso? Hindi kasi makatulog si At. Gustong pumunta dito para makita ka. Maupo at mag-usap. Ang huli na para mag-usap, di ba? Nasa kabilang kwarto lang ang hipag ko. Hinaan mo lang ang boses. Tulog na siguro ang hipag mo ngayon. At saka, nag-usap lang naman tayo, wala naman tayong ginagawang iba. Ibig sabihin, may iba ka bang? Binabalak kay Bingbing, no? Namumula ang pisngi mo, ang cute mo. At Bingbing. Pag ganyan ka, baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Eh paano mo ba? Gustong mag-asala? Nandito na sa harap mo, bakit mo papapalampasin? Sabi nga sa kasabihan. Huwag mong bitawan ang mabuti, huwag sayangin ang mapaglaro. Bunso, anong binabalak mo diyan? Matalino ka namang babae, Bingbing. Hindi mo ba alam kung ano ang dapat gawin ng isang lalaki sa ganitong sitwasyon? Di ka ba natatakot na marinig tayo na hipag mo sa kabilang kwarto? Kung hindi ka natatakot, bakit ako matatakot, bunso? Mas will ka pa pala sa inaakala ko. Pag hindi maloko ang lalaki, walang babaeng magkakagusto. si Xiaofeng, pinainitan kita ng gatas. Papasok ko na sa'yo. Hipag. Hipag, bakit ngayon mo naisipang pumunta? Bilis. Bilis, magtago ka. Di ba sabi mo? Hindi ka takot na malaman na hipag mo. Nagkukunwari lang ako. Kapag nakita talaga ako ng hipag ko, tapos na ang lahat. Bilis, magtago ka. Si Xiaofeng, tulog ka na ba? Papasok na ako, ha? Magbibihis lang ako. Lalabas din ako agad. Bilisan mo, magtago ka na. Saan pa ba ako magtatago nito? Dito ka magtago. Si Xiaofeng, nagising ba kita? Napansin kong konti lang kain mo kaninang gabi, kaya pinainitan kita ng gatas. Sa bedside table mo na lang ilapag. Si Xiaofeng, bakit parang? Namumutla ka? Huwag mong sabihing may. Tinatago kang tao dito sa kwarto mo. Hipag, ano bang sinasabi mo? Dito sa kwarto, walang iba. Kundi ako lang. Talaga lang ha? Eh bakit may narinig akong ibang ingay kanina? Siguro nagsasalita ako sa panaginip ko. Panaginip? O kaya yung pusang gala sa labas. Pusang gala? Eh bakit yung ingay na yun? Nanggagaling sa loob ng kumot mo. Si Xiaofeng, simula pagkabata mo kapag nagsisinungaling ka. Namumula yung tainga mo. Hipag,
Siguro kasi sobrang init na yung gabi. Makapal kasi itong kumot. Makapal. Hayaan mo't makikita natin kung gaano kakapal yung kumot mo. At kung gaano kainit yan. Ano yung tunog na iyon? Hipag, parang yung phone mo ata yung tumunog. Ang late na para may tumawag sa'yo, siguradong importante yan. Sagutin mo na, baka mapano ka pa. Oh, CJ. Muntik na ko, buti hindi nakita ni Hipag. Bata, yung hipag mo, umalis na talaga. Umalis na, Bingbing. Wala na. Bilisan mo, bumalik ka na sa kwarto mo. Bingbing, bakit ganyan ka makatingin? Grabe, ang nervyoso mo. Ako na nga tong hindi natatakot. Lalaki ka, tapos duwag ka. Takot ka bang malaman ni hipag mo to? At hindi mo alam paano ipapaliwanag sa kanya. Sige na, hindi na kita asarin. Mauna na ako. Bata, ngayong gabi. Magpahinga ka ng mabuti. Marami pa tayong pagkakataon. Ang babaeng to, si Zubingbing. Grabe ang dating. Nakakalason. Sa susunod, kailangan ko talagang mag-ingat. Bakit bumalik na naman siya? Kung sakaling bumalik si Hipag, at makita si Zubingbing sa kwarto ko, di tapos na ang lahat. Bakit nandito ka pa? Sige na, bilisan mo, bago ka mahuli ni Hipag. Hipag, bakit kayo bumalik? Si Alfeng, kausap mo ba kanina? Wala naman po. Pusang gala ng kapitbahay, nangangalmot na naman ng pinto. Ayos lang po. Lumalamig na ang gatas, inumin mo na. Sige po, salamat, Hipag. Huwag ka nang magpuyat. Matutulog na rin ako. Kailangan ko pag gumising na maaga bukas para sa trabaho. Sige po, Hipag, magpahinga na rin kayo. Ihatid ko kayo bukas. CJ. Si Alfeng, saan mo nakuha tong kotse? Nung bumili ako ng bahay, nakita ko to, trip ko eh. Kaya binili ko na rin pamasok. Hipag, papasok ka ngayon? Ihahatid na kita. Wow, limited edition na Porsche. Xiaofeng, sa'yo tong kots. Sakto papasok din ako, kung okay lang. Pwedeng makisabay kay At. Okay lang sakin, pero depende kay Hipag. Magkakatrabaho lang naman tayo. Sige, sabay na tayo. Tara, alis na tayo. Ang sarap naman. Ang convenient at comfortable pag may mamahaling kots. Salamat dito, Xiaofeng. Walang anuman. Sige, mauna na kayo sa trabaho. Tawag lang kayo pag uwian, susunduin ko kayo agad. Lin Feng. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko rin inaasahan na makikita kita dito. Napakaliit talaga ng mundo, Sa'yo tong kots. Sakin yan. Bakit? Anong nangyari?
Paano ka biglang yumaman ng ganito? Anak ko, dito ka rin malapit nagtatrabaho, ah. Bakit naglalakad ka lang? Oh, yung sinusunod-sunuran mong. Si Sun Qiang. Bakit di ka hinatid ng kotse niya? Lin Feng, agkang magmamaang-maangan diyan. Sinasadya mo kong inisin, no? Anong ibig mong sabihin? Di mo ba alam yung pamilya ni Sun Qiang? Bagsak ang negosyo ngayon. Malugi na raw. Sarili nga niyang problema, di niya masolusyonan, ako pa kaya. Wala talaga akong panahon alamin niyang kabulastugan niyo. Pero sa nakikita ko, wakwak na pangarap mong maging mayaman, no? Masayang-masaya ka na bagsak ako. Ha? Aba naman, tinamaan mo. Hayop kang Lin Feng ka. Gayon lang tuno. Di ba dati sunod-sunuran ka sakin? Bakit parang ang hilig mo ng mang-upak ngayon? Eh, di ba sa'yo ko rin natutunan to? Lahat ng ginagawa mo may balik. Kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Ikaw talaga. Oh, sige na. Hipag, Ate Bingbing. Pasok na kayo. Baka mali pa kayo. CJ, Paano nangyari to? Yang si Lin Feng, wala namang kwenta yan. Nung iniwan ko siya, bakit bigla siyang yumaman ng ganyan? At ang dami pang babaeng nakapalibot sa kanya. Song Qiang, yung Feng Shankar Model Agency. Sa ate mo yun, di ba? Tawagan mo na ngayon din ang ate mo. Ipapatanggal ko yung babaeng yan na si Saulay rin. Ngayon din bilisan mo. Liren, may kailangan pa akong puntahan sa convention center. May launch event ako para sa bagong coats. Kailangan ko pang maghanda, kaya hindi na kita masasamahan. sige, mauna ka na. Sige, ingat. Sorry po, Supervisor Wang. Hindi ko po sinasadya. Xiao Zhao, ingat ka naman sa paglalakad. Buti na lang, may biglaan akong assignment sa trabaho. Kailangan kong ipaalala sa'yo. Pumunta ka muna sa opisina ko. Supervisor Wang, pupunta na ako sa locker para maghanda. Para sa event ko sa booth mamayang hapon. Ano? Hindi mo ba kayang utusan ngayon ng supervisor mo? Ano bang mas mahalaga, ang trabaho o yung mga kalokohan mo? Pumunta ka na dito. Ngayon din. Supervisor Wang, anong ibig sabihin nito? Lyren, gusto ko lang naman makipag-usap sa'yo tungkol sa susunod mong, sa magiging career development mo. Relax ka lang. Uminom ka muna ng tubig. Ay, pesensya na. Kaya mo, ako na po ganyan. Huwag kang lumapit sa akin. Xiao Zhao, sa totoo lang, ikaw talaga ang tipo ko. Masunurin. Saka ang ganda ng katawan mo. Ek, huwag kang lalapit. Lalapit ka pa, sisigaw ako. Sisigaw? Makinig ka, mas makabubuti sa'yo ang makisama. May gustong pumali sa pwesto mo, at gusto ka ng patalsikin. Pero, kung mapapaligaya mo ako, baka naman, pwede kitang ipagtanggol sa kumpanya para ma-extend ka pa ng ilang buwan. Kung hindi, lumayas ka na ngayon din. Ika, ito ay sexual harassment. Labag to sa batas. Huwag kang madaldal. Huwag mong subukang hamakin ako. Bitawan mo ko. Hayop ka. Bitawan mo ako. Patay. Lalaban ako. Hello, Hipag, anong nangyari? Hello, Xiao Feng, kanina. Halos hindi ako nakaligtas kanina sa pananakit. Ano? Hipag, kumalma ka. Anong nangyari sa'yo? Okay na ako ngayon. Lumaban ako ng todo nung oras na iyon. Hinampas ko siya sa ulo ng baso. Kaya nakatakas ako. Nakakagigil.
Hipag, huwag kang matakot. Huwag kang alis dyan. Papunta na ako ngayon. Hello, ikaw siguro ang bayaw ni Zhao Liren. Ikaw si Emarlin Feng. Sino ka? Ako ang may-ari ng modeling agency na ito, Song King. Nasaan ang hipag ko? Anong ginawa niyo sa kanya? Emarlin, sa ganitong pampublikong lugar, yang kamay mo, na nasa balikat ko, hindi yan tama. Sorry, President Son. Sobrang nag-alala lang ako. Ayos lang, kapag nag-aalala, nagkakamali talaga. Sumama ka muna sa akin. Ikukwento ko sa'yo ng maayos ang buong nangyari. President Son, pasensya na sa ginawa ko kanina. Humihingi ako ng dispensa. Pwede mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang hipag ko ngayon? Ano ba talagang nangyari sa kanya? Tungkol sa nangyari sa hipag mong si Zhao Liren, alam ko na ang lahat. Noong una, yung kapatid ko ngalang kwenta. Si Sung Qiang, tinawagan ako. Pinapaterminate siya sa trabaho. Pinaubaya ko sa tauhan ko na iparating ang desisyon. Pero, hindi ko inaasahan na. Gagatungan pa nila ang sitwasyon. At gagamit na napakaduming paraan para takutin ang hipag mo. Yung hipag ko, Huwag kang mag-alala, nagulantang lang ng kaunti ang hipag mo. May pinasama na akong tao para samahan siya sa ospital. Nagkaroon na siya ng masusing check-up at counseling. Tungkol naman sa hayop na ni Gerwang na yun, tinanggal ko na siya. At papanagutin natin siya alinsunod sa batas. salamat, Boss Son. Teka, yung sungkiang na binanggit mo kanina. Siya yung nakababata mong kapatid. Ang liit ng mundo. Yung bago raw na girlfriend na nililigawan ng kapatid ko. Siya iyong ex-girlfriend mo. Nasira mo ang loob niya. Kaya sinusula niya ang kapatid ko na pilitin ako. Nasipain sa trabaho ang hipag mo. Kaya naman pala, Bakit parang malalang sa iyo? Ang alam ko, hindi naman ganoon kaganda ang kalagayan ng pamilya mo dati. Sa pera. noon iyon. Ngayon, may sapat na akong kakayahan. Nabuhayin ang hipag ko. Kahit magtrabaho man siya o hindi. Kaya ko siyang buhayin. Balik tayo sa mahalagang bagay. Hindi ko gusto ang bagong girlfriend ng kapatid ko. Kung magustuhan mo man siya o hindi, problema mo na yon. Wala na akong kinalaman kay Kinlili. Alam ko. Pero ang ginawa ng kapatid mo, talagang ikinainisan ko. Boson, narinig mo na ba ang kasabihang ito? Anong kasabihan? Utang ng kapatid, babayaran ng ate. Ang walang gawin. Sistema, tulungan mo akong i-check. Itong magandang boss na si Sangking. May asawa na ba siya? Na-detect si Song King. Pasok sa katangian ng isang dekalidad na misis. Sambahin siya para makatanggap ng isang rare na Srank Mystery Box. Srank Mystery Box. Ayos to. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ang gusto kong gawin? Nakatulog ang kapatid mo sa ex-girlfriend ko. Ginawa niya ako ng kahiyan. Hindi ba kailangan kong maningil sa ate niya? Dapat kong bawiin ang hiya na yon pati ang interes. Teka, wag kang magulo. Hindi ako basta-bastang babae. Pag ang babae nagsabi ng hindi, ibig sabihin nun. Aba, hindi ko alam na may galing ka pala sa ganyan. Hindi ko inakala na magiging ganyan ka wild si Bosson. Tuyo na ang bulaklak, di nadidiligan. Yung luma at gasgas na pandilig na nasa bahay. Paano naman madidiligan ng husto ang isang namumukadkad na rosas na tulad ko? Nga pala. Quits na ba tayo ngayon? Siguro nga, Kung quits na tayo, ibig bang sabihin pwede na kitang huminga ng isang maliit na pabor? anong pabor? Kahit na walang kwenta ang kapatid ko, bilang ate niya, hindi ko gugustuhin mapunta siya sa babaeng yun. Sa ex mong walang modo at baluktot mag-isip. At saka, para lang siyang laruan sa mga palad niya. Anong kinalaman ko dyan? Oh, ganun ba? Mukhang parang baboy na nga talaga kayong mga lalaki. Kani-kanina lang ang dami mong pangako sa akin. Parang walang katapusan. Ngayon, pagkatapos ng lahat, pinalikunan mo na ako na ang walang. Bosson, huwag mo namang sabihin yan. Ang tawag sa atin, kanya-kanya tayong pangangailangan. Ang sama mo. Tara, sa atin na. May ibubuga naman talaga yang ex mo. Halos mabaliw-baliw na sa kanya ang kapatid ko. Ganito na lang. Tulungan mo akong gumawa ng paan, arakusang layuan siya ng babaeng yun. Pag nagkagumpay tayo, bibigyan kita ng 1 milyon bilang gantimpala. Hey,
Boson, sa tingin mo ba mukha akong nagkakaubos ng 1,000,000? Paano kung isama mo na rin ako bilang dagdag? So, ano ang kailangan kong gawin? Buntis daw si Kinlili. Pero duda ako, yung bata sa tiyan niya. Hindi katiyakan na sa kapatid ko yan. Kailangan kong humanap ka ng paraan para makakuha ng matibay na ebidensya. Mukhang interesante tong negosyong ito. Sige, game ako dyan. Tumatawag ang kapatid ko. Pakinggan na natin kung ano ang gusto niyang gawin. Hello, Xiao Qiang. Bakit? Hello, 8. Yung pinapakisuyo ko sa'yo, nagawa na ba? Ibig mong sabihin, yung patalsikin si Zhao Liren? Yun. Sige na, tanggalin mo na agad siya. Gusto mong magtanggal, tinanong mo ba ako? Tigilan mo yung kahibangan mo. Hello. Kakaiba, bakit sa phone ni 8? May boses ng lalaki? Baka yung bayaw mo yun. Impossible. Matanda na ang asawa ni ate. Kilala ko ang boses nun. Ibang-iba to, yung boses na ito. Parang bata pa. Baka naman si ate mo, may tinatagong boytoy. Anong pinagsasasabi mo? Pero sa totoo lang, yung boses kanina. Parang pamilyar, pero di ko maalala kung saan narinig. Ang sarap mong murahin kanina, no? Aminin, ang sarap na sa pakiramdam. Pero ang mas masarap, sinulot ng kapatid mo ang ex-girlfriend ko at ako naman. Pinapaamo ang kapatid niya. Quits na tayo. Loko ka, walang seryoso. Yung pinangako mong gagawin, huwag mong kalimutan. Relax, pag magandang babae ang nangako, hindi ko kinalilimutan. Pero bago yan, ang hipag ko sa kumpanya mo. Hindi pwedeng apihin o saktan kahit kailan. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, ipapabantay ko siya sa personal secretary ko. Sa lahat ng oras para protektahan ang hipag mo. Para masiguradong ligtas siya sa loob ng kumpanya. May premyo kang level na mystery box. Gusto mo bang buksan ngayon na? Buksan na agad. Naipadala na sa host phone. Pakitingnan. Utragis, si Kinlili talaga to ah. Mga intimate photos niya with iba't ibang lalaki, pati hotel check-in records. Sistema, napakalaking tulong mo talaga sa akin. Sandali, tingnan ko nga tong files. Baka may mas malupit pa dito. Tama nga ang hinala ko. Si Kinlili talaga, napakalandi. Talagang walang pagbabago. Yung mga lalaking nilalandi niya sa likod. Hindi lang isa o dalawa. Kaya pala yung bata sa tiyan niya. Sa ibang matandang lalaki pala yun. Nagsabuatan sila para lokohin si Sun Qiang. Para lang hablutin ang kayamanan ng pamilya Sun. Anong binubulong-bulong mo diyan? Tingnan mo to, nandito lahat ng ebidensya. Ano? Si Kinlili. Yung bata sa tiyan niya. Totoo nga bang hindi sa kapatid ko? At naglakas loob pa siyang pag-interesan ang pera ng pamilya Sun. Di pwede to. Sasabihin ko na agad sa kapatid ko. Ilalantad ko na ang tunay na kulay ng babaeng yan. Hoy, wag muna. Masyadong maaga pa para humarap sa kanila. Kaya ang ilantad niya ang sarili. Kakaiba. Bakit may boses ng lalaki sa tawag sa akin ni At? Parang pamilyar yung boses. Pero hindi ko lang maalala kung saan ko narinig. Nga, no. Pamilyar din sa akin yung boses na yun. Hindi ko talaga matandaan kung sino. Ero, asawa ko. Paalalahanan mo nga ang ate mo na mag-ingat. Napakaganda at mayaman ng ate mo. Baka mapahamak siya. Baka maakit yan sa isang batang lalaking mukhang pera. Paano kung yung nagbabalak lang na nakawin ang kayamanan ng pamilya ninyo? AMEA, pupuntahan ko na ngayon ang opisina ng ate ko. Titingnan ko kung sinong walang hiyang lalaki ang nang-akit sa ate ko. Kung ganoon, ano na ang gagawin natin ngayon? Kailangan nating pagplanuhan itong mabuti. Boss, hindi maganda ito. Ang nakababata mong kapatid na si Subiang, lumiretso dito kasama ang nobya niya. Hayan at, hindi pa ako ang pumupunta sa kanila, sila pa ang naglakas loob na pumunta rito. Huwag muna kayong magpanik. Hayaan niyo akong humawak nito. Ate, sino ba talaga yung lalaking boses na yung kanina sa telepono? Lin Feng, anong ginagawa mo dito? Kung nasaan man ako, mukhang hindi ko naman kailangang magpaliwanag sa'yo. Oh, alam ko na. Iyak na dahil to sa pagkakatanggal sa hipag mo. Kaya nagtatanim ka ng sama ng loob at nanggugulo ka rito, di ba? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Lin Feng, huwag kang magmamaang-maangan. Lin Feng, ikaw na walang kwenta. Naglakas loob kang pumasok sa opisina ng ate ko? Mukhang naghahanap ka na talaga ng sakit ng katawan, no? Guard, palayasin ninyo siya. Sung Qiang, tumahimik ka diyan. Bakit mo ako sinisigawan? Malinaw namang siya itong pumasok dito at nanggugulo, di ba? Siyempre hindi. Tamang-tama, nandito kayong dalawa.
Gayong araw, may i-anunsyo ako. Song Qiang, makipaghiwalay ka na ngayon din sa babaeng nasa tabi mo. Mula ngayon, hindi ka pwedeng makipagkita sa kanya kahit kailan. Ate, anong kalokohan yan? Bakit naman ako makikipaghiwalay kay Lily? Lin Feng, yung laman ng cellphone mo, ipakita mo nga sa bobo kong kapatid na to. Para matauhan siya. Sun Qiang, ang balita ko. Si Qin Lily daw ang. Nagpumilit na tawagan mo ang ate mo para sisantihin ang hipag ko, tama ba? At kahit na, may reklamo ka? Wala akong reklamo. Curious lang ako, alam mo ba kung bakit? Pinipilit niyang sisantihin ng ate mo ang hipag ko para maghiganti sa akin. Bakit? Dahil may alam akong isang sikreto niya. At siya. Takot siyang malaman mo at ng ate mo ang sikretong yon. Sikreto? Anong sikreto? Siyempre, yung tungkol sa bata. Na nasa tiyan niya. Lin Feng, huwag kang magkakalat ng kung ano-ano diyan. Anong pinagkakalat mong kalokohan diyan? Ay, Sun Qiang. Naawa talaga ako sa'yo. Kahit sinabihan ako dati ni Kinlili. Nasunod-sunuran niya ako sa loob ng 4 na taon, hindi ko inakalang. Masunod-sunuran ka pa pala at ginagawa mo pa yan ng walang pag-imbot. Kasing dakila at kusang loob ka pang nagsusuot ng sungay sa ulo mo. Berde na berde ang sombrero mo. Ang mas malala, kusang loob mo pang inaalagaan ng anak ng iba. Kahit ang mga G-network may utang sa'yo ng parangal sa pagiging santo. Kung may ganyang award talaga, iboboto talaga kita. Inin ko ngayong taon. Nanguna ka sa listahan ng 10 pinakamababait na tao sa Jiangcheng. Siguradong may pwesto ka. Hahaha. Lin Feng, anong pinagsasabi mo? O, ganito. Tignan mo tong chat history at pakinggan mo tong voice message na to. Sobrang nakakagimbal, sobrang bulgar. Bebe, hindi kaya na booking na tayo? Relax ka lang, siguradong sa'yo tong ginadala ko. Yang si Sun Qiang, isang walang kwentang lalaki, ginagamit ko lang yan. Nilagyan ko siya ng sungay, pero tuwang-tuwa pa rin siyang tanga para sakin. Mas tanga pa siya kaysa kay Lin Feng na yon. Pag nakuha na natin ang yaman ng pamilyang Sun, lalayas tayo at magsasama. Qin Lily, niloko mo pala ako. Nilagyan mo ako ng sungay, ha? Hindi. Gusto mo pang agawin ang ari-arian ng pamilya Son? Ha? Makikita mo, hahampasin kita. Aray. Papatayin kita. Makikita mo. Wag na, honey. Yung recording na yan, edited yan. Sa'yo talaga tong baby ko. Ah, gusto mo? Sinasabi mong kay Sun Qiang yung bata. O, ganito na lang, pumunta tayo sa ospital ngayon, magpad-na-test tayo. Para malaman natin ang katotohanan, di ba? Wala pa sa mundo ang bata. Paano magpapad na test? Lin Feng, huwag mo nang gatungan yan. Advanced na ang medisina ngayon, syempre pwedeng gawin yan sa fetus. Ang tanong, may lakas ka bang loob? Ayoko. Nagsabuatan lang kayong lahat para siraan ako. Bakit ako papayag? Na ayaw mong gawin yan, ibig sabihin may tinatago ka. Wala. Anak ka nang, papatayin kita. Magbabayad ka sa panluloko mo. Magbabayad ka sa pangangaliwa mo. Security, pasok. Babayaan mo ang pangangaliwa mo. Awatin mo ang kapatid ko. Bitawan mo ko. Anak ka nang, papatayin kita. Ang lakas ng loob mong tumakbo. Sasapakin kita. Ngayon, may masasabi ka pa ba? Lin Feng, 4 na taon tayo. 4 na taon na masasayang alaala. Ganyan ka ba talaga kawalang awa? Gusto mo ba talaga akong itulak sa bangin? Qin Lily, ang lakas ng loob mong banggitin ang 4 na taon natin sa kolehiyo. 4 na taon sa kolehiyo, naging sunod-sunuran mo lang ako. Umabot pa ako sa punto na umutang sa loan shark para lang masunod ang luho mo. At ano ang naging kapalit? Ang kapalit pagka-graduate mo. Sumakay ka agad sa gindi ng ibang lalaki, Qin Lily. Tigilan mo yung plastic mong pag-aakto. Kada nakikita ko yung itsura mong yan, nasusuka ako. Tama na. Itong kaguluhang ito, dapat nang matapos. Ilabas niyo yung babaeng yan dito. Simula ngayon, huwag mong hayaang makatapak dito. Ikalat mo ang balita. Dito sa Jiangcheng, kapag may nakakita na nanggugulo pa siya sa kapatid ko, sabihin niyo sa akin. Sa bawat beses na malaman ko, ipapabugbog ko siya. Walang palalampasin. Asawa ko, nagkamali ako. Ako, pupuntahan ko ngayon. Abort ko ang bata. Mag-aanak ako para sa'yo. 1, 10, kahit 100 pa. Asawa ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Seryoso. Lumayas ka sa harapan ko. Ano pang hinihintay nyo? Ilabas nyo siya. Wag, asawa ko. Asawa ko. Sich na, Xiao Qiang. Kapag may nawala, may mas magandang darating. Pagkatapos ng pangyayaring ito, dapat ay nagmatur ka na. Tibayan mo ang loob mo, ipakita mo. Ang pagiging karapat dapat na susunod na tagapagmana ng pamilya Sun. Ginoong Lin, salamat.
Malaking tulong mo sa amin. At dahil din sa'yo, tuluyan ng natauhan ang bobo kong kapatid. Sabihin mo, paano ba kita mapapasalamatan? President Son, mabigat ang salita mo. Pagtulong ko'y para sa'yo rin. Makamit ng hipag ko ang hustisya. At kung tungkol sa pasasalamat, hindi mo pa ba ako napapasalamatan dati? Ano ka ba? Nandito ang nakababata kong kapatid. Nakakahiya naman. Ate, ngayon ko lang nakita yung ganyang itsura mo. Saang lalaki mo ba unang nakita yung pagiging mahiyain mo? Sige na, tapos ka na dito. Lumabas ka na. Nga pala, sa susunod na maghahanap ka ng kasintahan, lumilat ka ng mabuti. Huwag mo hayaang laging ang ate mo ang naglilinis ng kalat mo. Ikaw din, lumabas ka na. Anong ginagawa mo? Ngayong wala na yung mga usiserong tao, gusto kong si Emerson. Ang magpasalamat sa akin ulit. Di ba sinabi mo kanina? Nagpasalamat na siya. Kulang yon. Kasi naman, masyadong nakakaakit si Emerson. Lumabas ka dito. Sun Qiang, gago ka. Pork ba? Buntis ako sa ibang lalaki. Ibig sabihin ba noon, makakalimutan mo na lang yung pinagsamahan nating dalawa? Na basta-basta mo na lang akong itatapon. Wala kang kwenta. Masahol ka pa sa hayop. Umalis ka na. Kapag nagwala ka pa riyan, papatulan ka namin. Lumayas ka. Uy Ed, kamusta ka na nitong mga nakaang araw? Nakatakda na ba yung kasal ninyo ni Sun Xiao? Sobrang excited na ako. Di na ako makapaghintay na maging abay mo. Anong kasal? Wala na, tapos na. Sinira ng lintik na si Lin Feng yung lahat. Wasak na. Ate, huwag kang magpanik. Pupuntahan kita ngayon din. Sage, bilsan mo. Hay naku, ba't ang tagal niya? Ed. Anong nangyari? Yung walang kwentang hayop na si Lin Feng. Siya yung sumira ng kasal namin ni Sun Xiao. Hindi nga. Ano ba talagang sinabi ni Lin Feng kay Sun Xiao? Siniraan lang niya ako. Dahil iniwan ko siya, hindi niya kayang makitang masaya ako. Ayaw niya akong makaahon. Dumi ng paraan ni Lin Feng. Diba? Para siyang hayop. Ete, huwag kang matakot. Ipaghihiganti kita dito. Lin Feng, ha? Alam mo, parang lalo na yata kitang nagugustuhan. Hoy, Lin Feng, nasaan ka ngayon? si Qin Lingling. Anong kailangan niya sa akin? Kung nasaan ako, may pakialam ka ba? Sa anong bagay? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Di ba't iniwan ka lang ng atko? Kasalanan mo naman yan kasi wala kang silbi. Anong karapatan mo manira sa likod nila? Sinisira mo ang relasyon ng atko at ni Sun Qiang. Anong klase kang lalaki? Lin Feng, wala kang kwentang sunod-sunuran. Kahit sirain mo pang hindi pa kasalan ni Sun Qiang ang ate ko, sa paningin ko, mananatili kang sunod-sunuran na iniwan ko. Habang buhay, walang kwentang sunod-sunuran na pinahinisan ko. CJ, ngayon, itong dating sunod-sunuran mo. Mas maganda na buhay ko. May pera, bahay, at magandang babae. At ikaw, wasak na ang pangarap mong makapag-asawa ng mayaman. Ngayon, galit na galit ka na, no? Ikaw. Hoy, Lin Feng, magkita naman tayo minsan. Wala akong oras at wala rin akong interes. Hoy, naglakas loob siyang ibaba ang tawag ko. Lin Feng, maghintay ka sa akin. Sabi ni Sun King, nasa ospital pa si Hipag para magpa-check up. Sakto, susunduin ko siya ngayon. Paano ka napunta dito? Qin Lingling, kung naparito ka para ipagtanggol ang ate mo, sa tingin ko, hindi na kailangan. Dahil ang totoong nangyari, hindi tulad ng sinasabi ng ate mo. Anong hindi na kailangan? Gumawa ka ng kalokohan. Tapos ayaw mong may magsalita. Ang totoo, iniwan ang ate mo dahil sa sarili niyang kagagawan. Sarili niyang kagagawan. Hindi ba't siniraan mo siya kay Sun Qiang? Hay naku. Qin Lingling. Talagang maganda ka nga pero walang laman ang utak. Anong pinagsasasabi mo? Sabi ko, hindi mo ginagamit ang utak mo. Ang ate mo, lalaking marami ang sabit. Ang batang nasa tiyan niya, hindi kay Sun Qiang. Nang mabisto siya, iniwan siya agad. Naiintindihan mo na? Nagsisinungaling ka. Hindi ganoon ang atko. Ate mo siya. Kung anong klaseng tao siya. Hindi mo ba talaga alam sa sarili mo? Medyo materialistic ang atko, pero hindi siya ganoon kasama. Tulad ng sinasabi mo. Sige, kung hindi ka naniniwala, magpustahan tayo. Sige, pustahan. Sino ba ang takot sa'yo? Kung kaya mo talagang magpakita ng matibay na ebidensya, na kung totoo lahat ng sinasabi mo, ako si Qin Lingling, bahala ka sa kung anong gusto mong gawin. Kahit ano pang gusto mo. Itong si Qin Lingling. Maganda nga, pero walang utak. Pero mabuti naman talaga siyang tao sa kalooban. Anong tinitingin-tingin mo diyan? Ang bastos mo. Tama na.
Wala na akong oras sa mga kalokohan mo. Dahil ayaw mong maniwala. Bakit hindi mo tingnan ito? Impossible. Ang totoo ay hindi maitatanggi. May litrato at recording yan bilang patunay. Ito ang hawak na matibay na ebidensya ng Marson. Kaya walang pag-aatubiling. Sinadya ka ni Cynthia ang ate mo. Hindi. Impossible to. Siguradong gawa-gawa mo lang tong ebidensyang to. Gusto mo lang siraan ang at ko. Sige, kung ayan ang gusto mong paniwalaan. Wala akong choice kundi tumawag na lang sa pulis. Nais ng pamilya na ayusin ito ng tahimik. Estafa at pag-angkin ng ari-arian ng kaso. Baka makulong siya ng ilang taon nito. Huwag ka nang tumawag ng pulis. Oh, bakit ngayon naniniwala ka na? Hindi ko talaga akalain na magagawa yon ng ate ko. Tama nga ang sabi nila, mahirap talagang kilalanin ang tunay na ugali ng tao. Sariling kapahamakan ang ginawa. Mag-ingat sa tiwala. Bayaw, sa tingin ko, mabuti ka naman palang tao. Ang ate ko lang talaga ang bulag at hindi ka pinahalagahan ng tama. Sa tingin ko ngayon, ang mawala ka ay ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. Itong si Kim Lingling. Bakit ganyan ang tingin niya sa akin? Tama na. Ngayong naintindihan mo na ang lahat. Kung wala na tayong ibang pag-uusapan, mauna na ako. Bayaw, Teka, hindi na kita bayaw ngayon. Wala na kami. Ng ate mo. sige, ganun na lang. Linfeng, matapos mong iwan ang at ko, naisipan mo na bang maghanap ulit ng girlfriend? Bakit mo natanong yan? Curious lang talaga ako. Naisip ko na. Pero ngayon, napakataas na ng standards ko. Kaya syempre, pataas din ang qualifications para maging girlfriend ko. Ang ordinaryong babae, hindi na papasa sa paningin ko. Bayaw. I mean, Linfeng, noong huli sa tindahan, ni walang kurap mong. Binilihan ng napakaraming mamahaling bag ang mga magagandang babae na yun. Saan ka ba talaga kumukuha ng pera ngayon? Wala kang pakialam. Linfeng, curious lang naman ako. Di magpatuloy ka lang sa pagiging curious. Walang komento. Linfeng, Hipag, Xiao Feng, anong ginagawa mo dito? nabalitaan kong nagpa-check up ka sa ospital. Hindi ako mapalagay sa'yo. Kaya sinundo na kita. Anong sabi ng doktor? Ayos na. Huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, nabigla lang daw ng kaunti. Magpahinga lang, gagaling din yan. Nga pala, tumawag si Boson. Yung problema sa kumpanya, naayos na raw. Hipag, kung ayaw mo nang pumasok sa trabaho, pwede kang magpahinga na lang sa bahay. Sa kakayahan ko ngayon, kayang-kaya kitang buhayin. Hindi pwede yun. Paano hahayaan ng hipag mo na buhayin mo ako? Bakit naman hindi? Basta gusto mo at huwag mo lang akong didirihin. Kaya kitang buhayin habang buhay. Sige na, kung wala na tayong gagawin dito, umuwi na tayo. Sorry. Kinzixuan. Kinzixuan, anong ginagawa mo dito? Linfeng, anong ginagawa mo rito? Kinzixuan, First People's Hospital. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Siya ang hipag ko. Sinamahan ko siya rito para magpa-check up. Xiao Feng, sino ang babaeng yan? Ang ganda naman niya. Siya si Kinzixuan, kaklase ko nung high school. Napakabait ng tao. Maganda, mabait ang kalooban at isa pa. Siya ang campus crush namin noon sa high school. Hipag, anong itsura ng mukha mo yan? Ikaw pala yung kaklase ni Xiao Feng noong high school. Ang babaeng to, napakaganda, parang anghel. Hello po, Ako si Kinzitsuan. Nasa tamang edad rin naman si Xiao Feng. Para mag-asawa, nag-aalala na nga ako na wala pa akong mahanap na bagay para sa kanya. Ang babaeng to, mukhang malambing at responsable. At kaklase pa ni Xiao Feng, kilalang kilala ang background. Buti naman. Zixuan, may asawa ka na ba? Ha, May boyfriend ka na ba? sa ngayon, ala pa po. Di mabuti. Tingnan mo, magkaklase kayo ng bayaw kong si Xiao Feng. Ang pagkikitang ito, tadhana na yun. Mamayang hapon, sa amin ka na lang kumain. Simpleng kainan lang. Parang hindi yata maganda yan. Hipag, ano ba nang ibig mong sabihin dito? Xiao Feng, kaklase mo siya noong high school. Ano na masasabi mo sa babaeng to? Mabait, maganda at malambing si Zixuan. Mabuti siyang tao. Tama yan, di ba? Makinig ka sa akin kapag may nagugustuhan kang babae. Huwag mong palalampasin. Hipag ako kasi. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala para sa'yo. Zixuan, kasi ganito yon.
Nabangga ka kasi ni Xiaofeng kanina. Kaya sobrang nahihiya siya. Gusto ka sana namin imbitahan ng formal. Sa bahay para kumain. Una, para makapag-sorry. Pangalawa, dahil magkaklase kayo ni Xiaofeng noong high school. At ang tagal na ninyong di nakikita. Tamang-tama na magkausap kayo at magkamustahan sa bahay. Sige na nga. Salamat, Ed. Salamat, Linfeng. Pwede niyo ba akong hintaying makalabas sa trabaho? Siyempre naman. Wala kaming problema sa oras. Sige lang, magtrabaho ka na. Sige, hipag kumain ka pa. Marami kang pinagdaanan na yung araw. Zixuan, kumain ka rin ng marami. Salamat po. Zixuan, kumusta naman yung pagkain namin? Nasanay ka ba sa lasa? Salamat, Ed Lyren. Masarap po talaga. Kung ganoon, magkaklase rin pala kayo ni Xiaofeng noon ng high school. Ano nang tingin mo sa kanya dati? Mabait naman si Linfeng dati. Noong magkaklase pa kami. Matulungin talaga siya. Ilang beses niya akong natulungan. Kinalaunan, naging abala na ang lahat, nagkolehiyo, nagtrabaho. Kaya di na tayo nagkita, tadhana na. Tadhana nga. Kung tadhana na rin yan, tingin mo naman maganda ang impresyon mo. Kay Xiaofeng, sa katotoong napakabait niyang tao. Ano kaya kung kayong dalawa? Subukan niyong maging magkasintahan? Hipag, ano ba yung sinasabi mo? Ay, nagbibiro lang naman ako. Tingnan mo tong nervyos mo. Sige na, hindi ko na kayo aasarin. Kayong mga bagets na yon, dapat mag-usap pa kayo ng mas madalas para mas magkakilala kayo. Inaantok na ko. Mauna na ako sa kwarto para magpahinga. Kayo na lang dyan. Dahan-dahan lang kayo sa pagkain. Huwag niyo kong intindihin. Zixuan, nagbibiro lang yung hipag ko. Ganyan lang talaga siya. Huwag mo na lang sanang dibdibin. Tanda ko nung college ka, hindi ba't may girlfriend ka noon? Akala ko tuloy kasal ka na ngayon. Nagkaroon niya pero tapos na yon. At saka, hindi pa kasi. Wala pa akong nakikilalang tamang tao para sa akin. So, nitong mga taon na to, kumusta ka na ba? Ayos lang naman. Pero syempre, nagkaroon din ng mga pagsubok sa buhay. Mabuti na lang, nalampasan din at maganda na ang kinalabasan ng lahat. Halata ko naman yan. Tingnan mo, napakaganda ng bahay na tinitirhan mo ngayon. Pero alam ko, sa mga taong nakaraan, siguradong marami ka ring pinagdaanang hindi naging madali. Ang mahalaga, maganda naman ang kinalabasan ng lahat, di ba? Salamat. O siya, busog na ako. Salamat sa pag-imbita niyo sa akin. Medyo gabi na rin, mauna na ako pauwi. Ihatid na kita. Zixuan. May isang bagay na noon ko pa gustong sabihin pero hindi ko magawa. Mula pa nung high school tayo. Ikaw na talaga ang gusto ko. Pero noon, pakiramdam ko hindi ako karapat-dapat sa'yo. Kaya hindi ko nasabi sa'yo. Hindi ko inaasahang pagkalipas ng maraming taon. Magkikita tayo muli sa ganitong pagkakataon. Pakiramdam ko, ito na ang tamang tadhana. Sana naman, hindi pa huli ang lahat para sa damdamin kong ito para sa'yo. Linfeng, totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Totoo. Bawat salita, totoo. Na-detect ang peak emotional fluctuation ng host. Napakataas ng resonance level sa target na si Kinzitsuan. Congrats, host. Nakatagpo ka na sa wakas. Ang iyong nakatakdang true love. Sistema, sandali lang. Huwag mo munang batiin. Alam ng sistema kung ano ang inaalala ng host. Host, huwag kang mag-alala. Ayon sa malalim na pag-scan at pag-detect nitong sistema, malinis ang emotional history ni Kinzitsuan. Puro at dalisay ang kanyang pagkatao. Bihira ang ganitong klaseng santita. Siya ang perpektong asawa para sa host. 100% ang compatibility rate. Napakaganda naman, grabe. Itong sistema ay isang sistema ng pagsamba sa asawa. Tulong sa pagyaman sa pamamagitan ng pagpapalayaw.
Ngunit ang pangunahing layunin ng sistema ay para sa huli, mahanap ng host, ang kanyang tunay na pag-ibig. Masayang pamilya, perpektong buhay. Congrats! Nagawa mo na ang pinakakritikal na hakbang. Lin Feng. Sigurado ka bang gusto mo akong makasama? So,